Okay. Happy Tuesday to all and welcome to SEA Games Diaries ng Sports Corner PH. Second salvo for today at makakasama po natin isa sa mga bronze medalist sa ginanap na Southeast Asian Games. This time around sa MMA. Siya po ay nanalo sa Women's Traditional 54 kilograms event. And also, aside from being an athlete, she's also a MMA referee. At of course, maganda natin kilalanin natin siya. So let us welcome nga si Giselle Daya to the program. Giselle, welcome to Sports Corner and thank you for joining us this evening. Thank you po. Thank you Wa- po for having. Oo nga and of course, magandang may share sa ating mga viewers natin yung inyong kwento ng inyong journey to success nga dito sa competition. And kumusta na po kayo? Alam ko may practice kayo kahapon kaya hindi kita nakausap supposedly kahapon pero ngayon lang tayo nagka-usap. So back to training ka na pala ulit, no? Tuloy-tuloy yung training po namin. Kahit holidays. Opo. Kahit po Sunday, may Oo training pa nga rin. At alam ko meron kayong mga pinaghahandaan na mga competitions. I think meron ka atang sasalihan na National Jiu-Jitsu event no sa may Gateway no na inyong tinatarget ninyo. Could you provide us yung details yung event na yun? Yung sa Gateway this Magkakaroon coming February? Opo. Jiu-jitsu po siya. And sa February 7 and 8 po. Then, ayun nga po. Nalaro kami doon. Naghahandaan din po namin yung laban na yun. Oo nga, and good luck with that. But let us focus our attention na dito sa SEA Games campaign. Ang MMA is a demo event pa lamang. By the way, ang nag-gold dito si Councilor Jelly Bulaong ng Malolos, Bulacan. And we have also some silvers, some bronze medals na napalanunan na rin. At swerte ka, ikaw ay napalanunan ng bronze medal. And Hmm. even though it is not a regular sport, kasi demo sport pa lamang ito, bakit ito Mhm. mahalaga? Why does it really matter to you? Kasi unti-unti kang nakikilala yung pangalan mo when it comes sa combat sports. You also jiu-jitsu, you play jiu-jitsu, MMA. Tapos ano pa yung ibang sports na inaral nyo, pinaktis mo na yon? Wrestling po. Wrestling. Wrestling. So, bakit importante para sa iyo itong bronze medal sa inyong karera? Not just an athlete, but of course, behind the scenes din. Ah, Mahalaga po sa akin yung bronze medal na to kasi kahit demo sport pa lang siya sa SEA Games, hindi lang siya tungkol sa medal eh. Kumbaga tungkol din po siya sa sacrifice and sa mga training na pinagdaanan ko. And kahit hindi po siya regular sport, yung MMA po, yung pag-represent po ng bansa sa ganitong competition is malaking karangalan po siya para sa akin. And dahil dito po, ah, mas makikilala yung Filipino athletes or Filipino MMA fighter na kaya din nilang sumabay sa gantong level ng competition. And yung para po sa career ko, milestone siya kasi confidence booster siya and na-motivate po ako para mas mag-training lalo. Hindi lang puro para sa sarili ko, kundi para din po mas sa growth ng MMA and mas makilala yung MMA na legitimate sport din po siya. And sana po, sa susunod na SEA Games, hindi na siya maging demo sport. Sana maging regular sport na siya. Oo nga And of course, MMA as slowly being evolved from not just a pro sport, but of course, going into the amateur ranks. Kasi meron na tayong sa SEA Games, meron na tayong World Championships, Asian Championships. Pero, of course, this is actually truly an effort ng inyong federation, yung Philippine MMA Federation na of course, makapagpadala tayo ng mga top caliber MMA fighters sa amateur side na pwedeng ipanlaban sa ating mga ibang international competition. So, with this bronze medal finish, it is a step forward ika nga upang mapalakas pa lalo yung MMA scene but this time sa amateur side naman.
why is it important nga pala? Anong impact ito sa buong MMA community, itong bronze medal na napanununan mo? Ah, Mahalaga po siya ngayon na nanalo po tayo sa SEA Games kahit bronze lang siya. Kasi mas marami pong pwedeng Pilipinong maglaro pa sa MMA. Kumbaga, stepping stone po siya na kaya ng mga Pilipinong maglaro sa MMA sa mga ganong competition. Okay. So, nakilala ka namin hindi sa pagiging athlete, kundi she's also an MMA referee, a technical official, even wrestling kasi sumali ka rin dun sa referee course ng United World Wrestling for the SEA Games, no? So, sa mga viewers natin na hindi pa nakikilala kay Giselle, baka pwede natin maibigay ang konting background about yourself. Kailan mo nag-umpisa talaga yung joining ninyo sa combat sports at sino ba yung mga inspirasyon ninyo kung bakit ka nakapasok ka dito sa ganitong larangan? Okay, nag-start po ako year 2022 sa Jiu-Jitsu po. Jiu-Jitsu po kasi talaga yung una. And then, na-enjoy ko po siya. And then, after po nun, nag-try din ako mag-referee sa MMA. And iba po yung feeling nung referee ka lang eh. Tsaka iba rin po yung feeling na ikaw mismo yung lumalaban. So, dun po nag-start yun. And then, syempre po sa MMA, hindi lang naman kailangan marunong ka lang mag-jiu-jitsu. Kailangan marunong ka din mag-wrestling. Importante po kasi yun sa MMA. And then, grappling. And then, sa striking din po. Ayun po. And then, inspiration ko naman po is yung mga batang tumitingin sa akin na gusto rin nilang maging fighter. Oo Ayun nga, po. nakita naman natin, may mga bata tayo na unti-unti silang nagagabay, nag-guide sila para maging isang national champion o world champion ng MMA and Jiu-Jitsu. Yung parang sumusunod sila sa ranks ninyo. Every time na kita ka namin na mag-officiate sa mga iba't ibang international competition sa MMA, how does it feel, ano nararamdaman ninyo na nag-officiate ka, nag-guide ka, of course, naging third man in the ring ka dun sa mga fights ng ating mga bata nating athletes from all around the world, no mga previous competitions ninyo na nilaukan niyo? Siyempre po masaya kahit sa totoo lang nakakaba po talaga mag-referee. Pero pag nandun po kasi yung puso mo or yung passion mo sa ginagawa mo, mas may enjoy mo po eh. Tsaka nakakatuwa po yung pag napapanood mo yung mga batang nagsisimulang mag-MMA. Ayun po. Okay, Giselle, you're part of the team na kabilang nga dun sa SEA Games selection committee. And this is actually your first time na mag-compete sa SEA Games, no? Why Yes does it po. why does it special for you bilang atleta? Kasi ang dami mga combat sports athletes ang pinapangarap nila na makaabot man lang ng SEA Games, Asian Games, Olympics, pero swerte mo on your first ever SEA Games appearance, naka-bronze ka pa rin para sa bansa. So, this is your first time na mag-SEA Games and bakit ito special para sa'yo? Ayun po. Isa pong malaking karangalan sa akin na lumaban sa ganong competition. Tapos first time ko pa po, ayun nga. So sobrang halaga po sa akin nung laban na yun. Kasi hindi lang po, ano eh, hindi lang sarili ko yung dala ko doon. Kumbaga, buong Pilipinas eh. Laban na siya ng mga bansa, hindi na lang ng individual. So, ang marami rin pong atletang nangangarap na lumaban sa Asian level na ganong kalaking stage. Yeah, yun po. Okay, kamusta ang preparasyon, yung build up going into the SEA Games? Kasi I know some athletes are mahigit isang taon or kalahating buwan sila naghahanda nga for the Southeast Asian Games. Ano ang build up ninyo? And share niyo naman din yung mga struggles, the challenges sa training na na-overcome nyo during the competition. Ayun po. Nag-prepare po kami, sama ko po yung mga coach namin and then pinagandaan din po talaga namin yung SEA Games. So, training po kami 3 times a day. Ayan. And yung sa struggle naman po siguro sa
pag-cut lang ng weight or pag-maintain ng weight. Kasi syempre sa ibang lugar po iba naman yung pagkain nila dun eh. So, ayun po, okay po. Kasi yung ibang training partner ko, tinutulungan din po nila ako. Kahit po yung mga bata sa amin, nakikisparing din sila. Kahit Saturday, Sunday, nandyan sila. So, nakakatuwa. Kasi yung process nung training namin is sobrang hindi ko siya makakalimutan kasi lahat sinuportahan ako eh. Ng mga teammate ko, ng mga coach ko. Ayun po. Yun nga ang problema, sabihin natin may mga pagkain ka na natatakam ka pero iniisip niyo pa rin yung inyong, sked ng inyong, of course yung inyong I mean yung mga weight cuts, yung pinagdadaanan ninyo. Kailangan papawis ka, kailangan magbawas ka ng timbang, kailangan maging maliksi ka sa anumang training na kinaharap ninyo. Pero of course, mabigat ang competition dun sa 54 category traditional, kasi may mga kalaban ninyo na nag-compete din sa iba't ibang mga competitions. Nakasabayan niyo na nag-compete before sa mga international events, yung mga nakalaban niyo before? Yung iba po matagal na din naglalaro, yung iba po mga pro fighter na, ayan, may world champion ng jiu-jitsu, may world champion ng kung anong iba't ibang sport pa po. Ayun. So, kahit alam natin, it is a top competition, masasabi nyo ba na sa 100% condition in time for the event at of course, yung solid na support na binigay sa inyo ng PSC, ng POC, ng inyong mother NSA, tapos yung ating mga coaches na gumabay sa iyo, and of course yung fellow teammates na nakasama nyo all throughout this contest? 100% po para sa akin kasi nakalaban po ako ng maayos, and then yung sa support naman po ng coaches, sobrang solid po para sa akin kasi andyan po yung ano yung mga kailangan gawin, gagawan agad nila ng paraan, and then kung ano yung mga hindi dapat gawin or yung mga rules, inaaral din po namin since iba po yung sa MMA nila doon. And sa PSC po, thank you din kasi full support din sila sa ticket, sa food, sa hotel, and everything. And yung sa mga teammates ko po, kagaya ng sinabi ko kanina, sobrang the best po kasi kahit yun nga po Saturday, Sunday, pati yung mga bata na hindi dapat nasusuntok sa mukha, nakikitraining din sila para lang matulungan nyo kami sa sparring. Ayun po. Okay. Giselle, before itong SEA Games, may sinalihan ka bang competition this year? Last year? Meron po. Jiu-jitsu po, tapos yung national wrestling po. National championship ng wrestling. Okay, so nag-compete ka sa nationals ng WAP. Nag-gold Ayan. ka doon? Apo. Swerte na naman ni Ma'am Giselle eh. And kahit alam natin yung inyong sacrifices natin, kasi you're, aside from being an athlete, you're also a MMA referee. Ika nga, marami ka mga trabaho na kailangan tubugan, marami pa tupagin, marami ka mga courses na kailangan pagdaanan. Sinisiguro mo ba na of course umiiral pa rin yung time management para at least may oras ka para sa training, may oras ka sa, of course, sa courses na nilalaukan ninyo sa pagiging referee? Ah, ayun po. Actually, nagawa naman po ng paraan yan kasi unang-una po kailangan clear ka kung kailan yung laban and anong schedule yung laban. And kahit may ginagawa po outside competition na pagsasabay-sabay naman po. Although mahirap po pagsabay minsan, pero pag oras po ng training, pag may kailangan gawin sa labas din na gagawin din po. Kasi para sa akin ko po kapag um, sigurado ka sa ginagawa mo or may dahilan ka bakit mo ginagawa yung isang bagay, kaya mo siyang panindigan eh. So nagawan po na paraan yung sa training, sa pag-referee. Ayun po. Tsaka magaling po kasi yung coach ko na, ito yung gagawin mo ngayong araw. So, time management lang din po. Si Coach Lester ba to? At si Coach Opo po. Joko? And si coach, ano po, si Prof. Richard din po. Ayo, at At si Pop Richardson. Kasi nagkasama tayo before doon sa anti-doping, no? oo po, nakita ko nga po kayo. Oo.
Your assessment nga pala doon sa performance nyo during that time, and alam naman natin it is a top competition ika nga dito sa MMA contest din. At sabihin natin, kahit papano na kuha ninyo ang best performance, pero nasilat pa rin tayo sa ginto, contented ka ba? Ah, sa totoo lang po ay, hindi po. Kasi alam kong may kaya pa eh. Kaya pang mag-gold eh. Kaya pang mag-gold. Pero, yun nga po, hindi pa po masasabi na na-accomplish ko na yung gusto ko. Kumbaga, may mga dapat pa akong gawin para masabi kong satisfied ako or makontento ako. Ibig Ayun po. sabihin parang bitin ka sa Opo, naging dito. performance niya. Kaya nga, ang talagang abon ninyo is yung mga kuha ng ginto. Yun nga lang, nadapa ka at sumuko ka doon sa nakalaban ninyo. Take us through doon sa mga matches na pinagdaanan niyo. Ang pinaka-importanting match na nilaban niyo all throughout this event sa 54? Ang pinakamahalaga pong laban nung SEA Games is yung unang-unang laban. Sa lahat naman po ng laban, yung pinakamahalaga, yung unang laban. Kaya po siya nasabing um, mahalaga kasi unang-una po, unang beses kong lumaban nun. So, first time. And then yung first fight, kumbaga nandun lahat eh, yung kaba, yung pressure, yung lahat po. Kaya po mahalaga sa akin yung first fight. By the way, sino nakalaban niyo sa first fight actually? Anong bansa? Vietnam. Vietnam. Sa Vietnam. Yung Vietnamese ba, champion din siya doon sa category na gold? Hindi po, silver siya. Silver. Anong Uh, bansa yung na gold? Indonesia. Indonesia. So, akala ko, host country ang madodomina ulit dito. Gaya ng ibang sports, laging host country ang binibida. But of course, yung taga-Indonesia pala ang nanalo. And then, taga-Vietnam ang silver. And of course, si Giselle nga yung nagbuwan sa category. Even though, hindi ka pa rin kontento sa bronze medal. Kasi, ang talagang intention ninyo is winning the gold sana para dito sa inyong susunod na SEA Games o di kaya sa mga iba't ibang mga competitions kasi may 2026 season ka. May gusto ko bang i-aim sa inyong sarili sa inyong amateur MMA career or if ever na mapabilang ang MMA ulit sa SEA Games, are you willing to step up and of course willing to take the challenge upang sa susunod na SEA Games ginto ang aabol mo? Yun po. First is, yung gusto kong ma-aim para sa sarili ko is mag-grow pa or mas lumevel up yung performance ko kaysa nung nakaraang SEA Games. And kung bibigyan ako ng chance na lumaro ulit ng SEA Games, pipiliin ko pong maglaro kasi privilege po na makalaro ka sa ganong competition. And para din po makilala yung MMA na sana maging regular na and may lugar yung MMA sa SEA Games. Okay. At kahit papaano, talagang andang-anda ka na ma-improve panlalo, ma-adjust panlalo, yung mga strategies ninyo sa mga kalaban ninyo come 2026 or di kaya 2027 o kung papala rin, kung makaabot man ng MMA sa Olympics in the Mm-mm. future. Yan talaga ang pangarap ng mga MMA fighters na maybe someday Mm. magkaka-Olympics na yung MMA. Opo. Sana. Sana nga po. So, what's next for Giselle sa international competitions naman? May mga nakalinya ba kayo mga competitions niya? Aside nga dun sa nabanggit natin kanina na nationals ng, ano to, yung Dumaw? Opo, opo. Yung sa Du- Marami pa pong paparating na competition. And meron din po akong super fight sa Japan. Art 6 po siya. Sa when June. ito? When? June po. Sa June. June. Wala date na sabi po eh. Pero June daw po. So, not sure pa pero ang sabi niya June. June. Opo. Sa Japan niya itong super fight. And then Opo. we focus on sa inyong other achievements nga for 2025.
ang dami mong awards niya as a official niya. So, Na, you were named as the Best Female Official of the Year ng International MMA Federation. Tapos, Best Official of the Year ng DepTac. Si Giselle is actually DepTac, no? And of course, Trailblazer Award mula sa Games and Amusement Board during the Women in Sports Awards Night. Bilang kauna-unahang Pinay professional MMA judge and referee. Dapat nga palapakan po natin itong si Giselle for a spectacular 2025 nga, not just as an athlete, but of course the MMA referee. So, kamusta ang 2025 sa inyo para sa isang MMA referee na isang Giselle Daya na professional MMA referee sa sandamukak na mga awards na napalarunan ninyo, mas kampante ka na sa trabaho nyo na inyong pinangahawakan. sobrang grateful po ako kasi lahat po ng hirap ng seminar na pinagdadaanan namin, and then yun po, sobrang natutuwa ako kasi nakuha ko po yung mga award na yun. Pero yung award po na yun is para sa akin, key siya para ma-inspire yung iba na kaya din nila na kahit babae sila, or pwede yung mga babae din sa ganong um, work, like pag-referee po. Kasi kadalasan po ang MMA referee is lalaki lang. Pero pwede rin po kasi yung babae. So para ma-inspire din sila na kaya din nila mag-referee. Ayun po. Being the first ever Pinay to make history as the professional MMA referee and judge, naniniwala ka ba na of course maganda talaga ang step forward ka para at least pagdating nga sa mga susunod na mga competitions mas lalo pang gagalingan ka pa sa trabaho nyo na inahawakan kasi I'm sure ang dami mga MMA promotions ang nag-inquire sa iyo ng inyong services come 2026, and of course marami ka pa mga asikasuhin nga sa pagiging professional MMA, marami ka pupuntahan ng mga courses. So, what's the next steps you want to take for you as a professional MMA referee para sumabay ka rin sa iba pa mga babae na nagnanais nga na maging referee balang araw? Ayun po, yung next ko po is sana mas dumami pa talaga yung mag-referee na babae or mag-judge na babae. And ayun po, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral, yan, seminar po, and wag po mag-stop sa, mag-level up on your knowledge, ayun po. And bukod pa rito, I just also learned that you also take up yung UWW referee course, Introduction to Refereeing ng UWW Regional Development Program for the SEA Games. So nagkasabay itong course na ito sa SEA Games mismo? Po, pagtapos ko pong maglaro, dumiretso na po ako sa seminar or yung sa referee course po. So, dire-diretso po yung nangyari. Oo nga, at you're the first ever Pinay after yung kay Coach Lester na of course na-elevate na dito sa category 3 status for both the wrestling and grappling. At naniniwala tayo na of course sa dami ng mga referees natin, technical officials na babae, mas lalo pa nating maigitan kung anong mga ginagawa ng mga lalaki sa kanilang mga sport. Kasi ang pagiging referee is puro lalaki lang. Pero kaya naman ng mga babae nga yung sumabag ka dito. So, pakishare nyo sa amin yung mga nangyari nga doon sa UWW. And paano ito nakatulong sa'yo? Ay, UWW po, sa wrestling naman po siya. So, sa akin po, mas magandang masimulan na ngayon or ah, masimulan na ngayon na mag-course. Especially, wala pang babae. So, sino mag-start? So, kaya ako nag-take din nun. And maganda po siyang aralin kasi, example po, naglalaro din ako ng wrestling. So, maganda siya kasi alam ko rin po yung rules. So, ma-apply ko siya kapag lumalaro po ako ng wrestling. At aside from that, isa sa mga pinaka may tuturing na achievements na narating ninyo is nakakuha ka ng 4 gold medals
in a single jiu-jitsu tournament. That was during the Manila Open, no? Opo. Manila Jiu-Jitsu Festival pala, hindi pala Manila Open. So, with those 4 medals sa Jiu-Jitsu, kasi nasanay naman tayo, Jiu-Jitsu, MMA, wrestling, parang nasa cloud 9 ka pa rin na kasama ka na, napabilang ka na doon sa mga atleta na nakakuha ng 4 na ginto sa isang competition sa Jiu-Jitsu, no? Back last year. Opo, nakakuha po ako ng 4 golds noon sa last event namin. Yun po is yung sa weight ko and then open weight, which is gi po yun. And then yung isa naman po is no gi, yung walang kimono. Yung weight ko rin po and then yung open weight. Masaya po kasi ano masaya po sa pakiramdam pag na-enjoy mo yung ginagawa mo. Pag naglalaro, ganun. Kumbaga, bawas ka ba pag na-enjoy mo yung laro. Ayun Alright, po. last question na lamang po. With all those achievements na narating ninyo during 2025 season, of course, naniniwala tayo na kailangan tayo maging inclusive, kailangan maging equal ang binibigyan nating opportunity for both men and women. Atleta ka man, coach ka, technical official. Ano pa ang gustong marating ninyo upang maibigay nga ang best performance and of course, sumabay din sa international standards sa pagiging referee ninyo at of course sa pagiging judge or sa kung anong posisyon na kinabibilangan ka sa combat sports. Anong gusto marating ninyo ng isang Giselle Daya? Actually, hindi siya marating eh. Goal po siya. Ang goal ko po is ma-inspire din po yung ibang tao and dumami po talaga yung maka maka-achieve nung na-achieve ko. Kasi hindi po siya entitlement na, oy, ano ako, best referee or what. Um, ano pa rin po, stay humble and then inspire po yung ibang tao na may mga kaya silang gawin. Na maniwala din sila sa sarili nila na kaya nila yun. Oy, nakalimutan nating banggitin dito. You're also appreciated dyan sa IMAP Youth World Championship sa Abu Dhabi, no? Last July, no? So, how was your hands-on experience na doon sa competition na yon? First time ko po yun and sa una nakakaba pero sobrang nakaka-enjoy po kasi may iba't ibang bansa eh. Kumbaga, iba-ibang kultura, iba-ibang mga kasalamuha, and yung mga learnings din. Siyempre, mas matanda yung mga nakakasama mo. So, marami kang pwedeng matutunan. And sobrang memorable din po siya sa akin kasi first time ko po yun. Ayun po yung Oo, at marami tayong mga topics na covered nga ng ating interview natin. By the way, you will be going sa Intramuros bukas sa courtesy call with the President? hindi ko pa po alam eh. Sana po. Oo, at hinihintay pa natin kung pupunta kayo ng Intramuros to meet the President at kung may sorpresa ba kayong cash incentives kahit demo sport pa lamang kayo, at least yung mga cash incentives ninyo from the government, from the LGU. By the way, nag-meet kayo sa mga LGUs? Opo, No, sa parang Marikina. courtesy call nyo? Opo, Saan ito? sa Cainta po. Sa Cainta, kay Mayor Nieto, no? Opo. Yun. At siguro na-inspired sila sa inyong tagumpay ninyo. Not just sa an MMA fighter, but of course, jiu-jitsu athlete, tapos wrestler, tapos official sa jiu-jitsu, MMA, at wrestler. Parang jack of all trades, nga sumabay sa agos talaga yung inyong mga trabaho. At of course, kakayanin nga ni Giselle Daya. So, may mga gusto kayong pasalamatan as we end this interview. Baka may gusto niyo sabihin sa ating mga viewers natin na bumati ka rin sa ating mga taga-suporta. Ayun po. First of all, thankful ako kay Coach Lester kasi kung wala siya, wala rin lahat eh. Kasi siya yung nag-guide sa akin sa lahat, sa pag-referee, sa laro.
and everything, kay Coach Joko, kay Prof. Richard, ayun, yung binigay nila yung oras nila para matraining kami, kung ano yung mga kailangan namin, ginawa nila ng paraan, binigay nila, and yung mga pag-aaral, kung ano yung mga dapat strategy sa laro namin gagawin, and also sa mga teammate ko, kasi kung wala sila, wala rin kami. Malaking tulong sila or malaking part sila nung journey ko na yun, especially sa SEA Games. Ayun po, thankful po ako sa kanilang lahat. And of course, we looking forward niya sa mga aabangan natin para kay Giselle for 2026. Ang dami mga competitions na sasalihan. Ang dami din mga seminars and of course, yung iba't ibang mga international competitions na kailangan nyo ma-appreciate. And continue to be a inspiration din sa mga kababaihan. Siguro mensahe na rin sa ating mga fellow nating mga kababaihan sa sports and of course, as we end, anong piece of advice na makukuha ninyo sa lahat ng mga gusto mag-take up nga sa ganitong klaseng larangan sa combat sports? Ayun, may lugar yung mga babae sa mga gantong klaseng work or tawag dito. May lugar sila. Kumbaga, kaya nila. Huwag nila isipin na babae lang sila. Kasi pares lang naman tayong tao na may kakayang mag-step up sa mga ganito. So, tuloy lang ngayon. Try nyo. Try nyo din. Wala namang mawawala kung itatry nyo. Ayun Oh, po. iyon. So thank you so much Giselle for having us here sa ating programa. And stand by, we will have Pencer Queenie Dalmasio sa ating uling interviews natin for today. And Giselle, thank you so much for your time. Hope to see you soon. At of course, sana mas marami pa mga babae ang interesado at maging katulad ninyo na isang athlete, official, at saka iba't iba mga sports positions na kailangan yung iasikaso at we look forward nga sa mga mas marami pa mga mararating ninyo mga accomplishments na come 2026. Bye-bye! Maraming salamat po and thank you. God bless. Thank you. Thank Thank you you po. po.